Thank you, Lord. Nabubuhay po tayo ngayon sa panahon na marami ang obsessed sa success. Hindi po masama ang success ha, pero yung pagiging obsessed, yung nahuhumaling ka sa tagumpay, medyo may question na po yan. Ang tanong nga po ng mundo, gaano ka ka-successful? Pero ang tanong po ng salita ng Diyos, gaano ka ka-faithful? Mas marami po ang distractions natin ngayon kumpara po sa mga naunang panahon. Ang patuloy po ng pagbaha ng information, balita, at libangan po mula sa social media, internet, at nagiging sanhi po yan ng distraction. Pressure na magpakitang gilas o magtagumpay at tuksong mamuhay for comfort rather than calling. Ngunit sa gitna po ng mga distractions na ito, maririnig po natin ang tinig ni Apostle Paul na natagpuan ang tunay na kahulugan ng kanyang buhay sa pamamagitan po ng lubos niyang pag-surrender kay Jesus. Isinulat po ni Apostle Paul ang Acts chapter 20 o sa Acts chapter 20 ang kanya pong farewell address sa church po sa Ephesus. Alam niya ang panganib at paghihirap na naghihintay po sa kanya. Narito po ang mensahe ng masidhing paninindigan ng isang taong ibinigay ang buo niyang buhay kay Kristo. Ang title po ng pag-aaralan natin ngayong gabi ay A Life That Truly Matters. Sa Acts chapter 20 verse 24, ang sabi po ni Apostle Paul, "But my life is worth nothing to me unless I use it for finishing the work assigned me by the Lord Jesus, the work of telling others the good news about the wonderful grace of God." Ang verse po na ito ay blueprint sa discipleship. Ipinapakita po nito ang puso ng disciple na sumusunod kay Jesus nang walang reservations. So let's go to point number 1. A disciple surrenders his or her life to Christ. Again, sa Acts 20:24a, nakasulat po, "But my life is worth nothing to me." Si Paul po ay hindi nagpapayag ng pagkamuhi sa sarili. You must understand that. Actually, he is expressing Christ-centered priorities. Ang kanya pong identity ay hindi nakaangkla sa personal niyang kaligtasan, kundi sa isang banal na purpose. Bago po naging apostle si Paul, alam po natin na dati po siyang isang Pharisee. Ngunit ngayon po nakikita niya ang kahalagan ng buhay through the lens of the cross. Sa Galatians chapter 2 verse 20a, it is written, "My old self has been crucified with Christ." Si Paul pa rin po nagsasalita rito. "It is no longer I who live, but Christ lives in me." Ito po yung sinulat ni Paul para sa mga Christian sa Galatia na gusto na pong bumalik sa kanilang dating religion na Judaism. Ang salita pong crucified na ginamit po rito ay galing po sa Greek word na sistauro, which indicates a completed union with Christ's death. Ang discipleship po ay nagsisimula sa pagsuko ng ating buhay sa Panginoong Hesus. Ang pagsunod kay Jesus ay hindi lamang pagdagdag ng religion sa buhay, ito po ay ang ganap na pagsuko ng buhay sa Kanya. Sa isa pong culture na nagsasabing find yourself, ang sinasabi naman po ni Jesus ay deny yourself. Imaginin mo for example na nag-abot ka ng isang blank check na pirmado mo. Inabot mo ito kay Lord at sinabi mo sa Kanya, "Lord, isulat mo kung magkano ang gusto mo at kung saan mo ako isusugo. Ako ay sa iyo." Now, that is discipleship. Ang sabi nga po ni Max Lucado, and I quote, "God loves you just the way you are, but He refuses to leave you that way." That is surrender. Tinatanggap po tayo ni Kristo sa pamamagitan po ng grace o biyaya, ngunit binabago niya tayo tungo po sa holiness o kabanalan. Ang buhay po na isinuko kay Jesus ay hindi po nababawasan at hindi nawawalan ng kabuluhan. Tandaan po natin yon. Point number 2, a disciple runs with purpose and perseverance. Let's go back again sa atin pong text, yung second part sa Acts 20 verse 24b. Ang sabi ni Paul, "I use it for finishing the work assigned me by the Lord Jesus." Ang buhay Kristiyano ay hindi po isang sprint. Ito po ay isang mahabang takbuhan na nangangailangan po ng pagtsatsaga, sacrifice, pagtitiis. Doon po sa 2 Timothy chapter 4 verse 7, sinabi po ni Apostle Paul sa kanyang disciple na si Timothy, "I have fought the good fight. I have finished the race, and I have remained faithful." Ito naman po ay sinulat ni Paul habang siya po ay nakakulong at nasa huling yugto na ng kanya pong buhay.
Ang tagumpay po ng isang marathon runner ay hindi lang nasusukat sa bilis, kundi sa tatag, sa tiyaga, at pagtitiis. Marami po ang nagsisimula sa buhay Kristiyano ng mayroong matinding passion, ngunit ang malungkot, kakaunti ang nagtatapos ng may katapatan. Doon po sa Book of Hebrews chapter 12 verse 1b hanggang sa 2a, nakasulat naman po, "Let us run with endurance the race God has set before us. We do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith." Ang Book of Hebrews po ay sinulat para sa mga Christians na gusto na rin mag-quit, gusto nang umayaw. Now, tandaan po natin to, in a world of instant gratification, discipleship requires patience. Faithfulness matters more than popularity, and obedience matters more than approval of men. Alam po ni Paul na hindi maiiwasan ang pag-uusig at pagdurusa, subalit hindi mapipigilan ng kanya pong kagalakan dahil si Kristo ang kanya pong finish line. At dapat ganun din po ang ating maging mindset, na si Jesus po ang ating finish line. Third point, a disciple proclaims the gospel of grace. Binigyan po ni Paul ng kahulugan ng kanya pong mission sa Acts chapter 20 verse 24c, nang sabi niyang, "The work of telling others the good news about the wonderful grace of God." Ang center ng discipleship ay hindi po self-improvement, kundi gospel proclamation. Nasabi nga po ni Apostle Paul sa Book of Romans chapter 1 verse 16a, "For I am not ashamed of this good news about Christ. It is the power of God at work, saving everyone who believes." Ito naman po ay sinulat ni Paul para sa mga Christian sa Rome, ang nooy cultural at saka political center ng mundo. Ang salita pong power na ginamit dito ay galing po sa Greek word na dunamis. Madalas na po natin ma-encounter yan. Nang ibig pong sabihin ay divine power that transform lives. Ito po yung miracle working power of God kung saan po nagmula yung salitang dynamite o dinamita. Ang gospel po ay nananatiling makabuluhan, makapangyarihan, at hindi kailanman naluluma. Ito ay itinuturing na walang hanggang katotohanan na patuloy pong nagbabago ng buhay, nagtutuwid ng puso, at nagbibigay ng pag-asa sa bawat generation. Ito po ang kapangyarihan ng Diyos sa anxiety, laban sa depression, broken families, at spiritual emptiness. Kaya wala pong dahilan para hindi natin i-share ang gospel sa ating kapwa. Imagine mo for example ang isang doktor na nakadiscover po ng gamot sa nakamamatay na sakit, ngunit ayaw niya po itong i-share. That would be unthinkable, hindi nga po ba? Ngayon, hawak mo naman ang gamot na panlunas sa kasalanan at tiyak na kamatayan, si Jesus. Ang question po ng Acts 20 verse 24 para sa atin ngayon ay, will we live for comfort or calling? Will we be shaped by culture or scripture? Will we chase influence or faithfulness? So, today's challenges, ano-ano nga ba ito? Of course, ang number one po, digital distraction. Lahat may cellphone eh. Lahat marunong nang gumamit ng gadget. Moral confusion is another thing that's a challenge sa atin. Fear of speaking the truth. Business that crowds out mission. Hanggang ngayon, tinatawag pa rin po ni Jesus ang kanyang mga disciples na nagsasabing, "Here I am, Lord. My life belongs to you. Send me." So how do we respond? How should we respond? Una po, fix your eyes on Jesus. Ikalawa, re-evaluate your priorities. What truly drives you? What truly motivates you? Ang ikatlo po, identify your God-given assignment. Ang ikaapat, commit daily gospel sharing. Natutuwa po ako doon sa atin pong mga kasamahan ngayon na nag-undergo ng discipleship. Sila po hindi na kabataan. Once upon a time, yes, kabataan po sila. Pero nagulat po ako kasi nakakagawian nila na after po ng service, dahil po malapit lang po, walking distance lang yung Mabini Park sa church, ay nagpupunta po sila ron at nag-share sila.
sa mga namamasyal po sa park. So, kinocommit nila yung kanilang buhay sa sharing the gospel. And of course, ang isa pa po ay persevere even when obedience cost something. Stop running someone else's race. May kanya-kanya po tayong race. And of course, live with eternal perspective. Set your minds on things above, not on earthly things. So kapatid, kaibigan, mga kapwa manggagawa, the measure of a life is not how loudly it begins, but how faithfully it finishes. Nawa, masabi rin po natin ang sinabi ni Apostle Paul, my life is worth nothing to me unless I use it for finishing the work assigned me by the Lord Jesus. May we live a life that truly matters. Tayo po ay mag-pray na, mga kapatid. Father God in heaven, please strengthen our hands for the work you have assigned us to accomplish. Help us, my Lord. Keep our eyes on Jesus. Teach us to proclaim the gospel. May we finish our race with joy and faithfulness. Ito po ang aming samot dalangin sa iyo sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen and amen. Glory to God. Maraming salamat po mga kapatid sa pakikinig niyo. Amen. Thank you, Lord. All glory belongs to God. And praise God. Magandang gabi ulit sa ating lahat. Hello, Andy. Firm Cavite. Ano din po ang mga nasa live. Yan po. Hello po. Parang puro taga-firm Batangas, maliban sa Tita Nits. Hello po, Tita Nits. Tayo na po. Hello sa lahat, GC. mga kapatid. Doon po sa Week and Discipleship GC. So, babay na po dyan sa live. God bless po. At dito po sa Firm Cavite ay saglit lang. Kala ko tulog na si Diyos. Ayan. Turo po natin si Lord. Thank you, Jesus. Okay po. Nagag po. Hello pa sa Francis there. Please add siya tayo na pata. Turo natin si Lord. 1, 2, smile. Glory to God. God bless po. Thank you po, God Pastor bless. Francis Include us in din. your prayers, please. At po, Ma'am hindi ko Sis. makita. God bless po. Andyan kasi Brother Andy, sila Sister Si Andy, nakita Marge, ko nasa sila third row. Sister Bea. Bye-bye Kuya po. Sels, katabi ni Kuya ni Pastor Pat. God bless po. Good night. Ate Jen, good night. Sister Jen, stay Sister beautiful. Jen, bye-bye. Pastor Pat.